Blessed morning, everyone! Amen, hallelujah. Salamat po muli sa ating music team kung saan dinala tayo sa presensya ng Diyos. Handa na po ba ang lahat? Amen. We are so overwhelmed with the Holy Spirit, no? Amen. Amen, yan. Settled na ang lahat. Muli po, magandang umaga. Grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Good morning, everyone. And good day po sa lahat ng for those people who are watching in our live right now sa FB po, FB page. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? How are you? Good? Okay, good. Glory to God for your lives, for bringing us together here to worship Him and to praise Him. Na po? Hallelujah. So, nandun pa rin po tayo sa ating series kung saan ay... Sige po. Yan. Kung saan ay tinatalakay po natin, we are on our series titled Love Uncovered. Where we've learned, no, from Jesus that we should be known by love. No? Jesus said that love is so important because it is the most powerful way of telling people how to come to Him. No? Last time po we've learned the meaning of love, which is love is the unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good that which may require sacrifice but definitely will bring glory to God. Amen? No? And natutunan din po natin from James to love radically. Ano po? When we say love radically, we have to love God through trials. We have to love others more than ourselves. We have to love sacrificially. And we have to love through life words. Ibig sabihin, nakikita sa ating mga pananalita ang pag-ibig ng Diyos. Amen? And from Peter, we have learned to love fervently. Ito po, they are not focused on how to love fervently, but it is more focused on why we should love fervently. Because it is our new identity, that is our time our time on earth is short, ano po? And because we have received the genuine forgiveness, no? And lastly po, nung last Friday lang, we have learned that love from John, that love is abiding in God. No? That love, the true love, is from God. He is the source of love, and that we are never meant to keep God's love to ourselves. No po? But to show love, God's love to other. And finally po, no? And finally, to abide in God's love or to stay in God's love. Yan. Naalala niyo pa po yung mga diniscuss or yung mga nakaraang Friday? Amen. So, ngayon naman po, today, no, we are going to learn from the book of Hebrews. No? So, it feels so good to be loved by the tender kind of love. Sino naka-experience ng tender kind of love? Yung talagang, alam mo yun, niyayakap ka, you're being hugged, you're being kissed, you're being, sinasabihan ka ng, I love you so much. Mahal na mahal kita. Yan. No, pinaglilingkuran ka. The act of service, yung pinaglulutuan ka, pinagpaplantsa ka, pinaglalaba ka, no? Or gifts of giving, yung nagbibigay ka ng mga regalo, yun ang klase ng pag-ibig mo, no? Nagbibigay ka ng regalo, binibilihan mo siya ng kung ano-ano. And sometimes, the quality time is enough. You're spending spending time to people. And that's what we call, di ba? Love, no? Yung ating pong pagbibigay ng pagmamahal. But we also have this kind of love, the tough kind of love. Sino po naka-experience ng tough love? Tough love. Yan. Parang walang naka-experience ng tough love dito. Lahat tayo tender love, no po? So, before po we fully begin, let me show you some pictures para po magkaroon kayo ng idea kung ano po ang ating topic for today. Yan. Ano yan? Hanger at belt. Sino naka-experience niyan? So far, naka-experience po ako niyan. Hanger at belt. Napalo ako niyan. Next.
Ay, sorry po, sorry. Next. Yan. Sino natambo? Walis tambo at walis tingting. Yes! Napalo ng walis tingting at walis tambo. Ano po? Akala natin, panglinis lang siya ng bahay. Pero ginagamit siya, pamalo. No? Amen po. Next. Yan. Tsinelas. Pag yang, ang masakit dyan yung isa, yung may takong, may bakya. Pag yan tumama sa inyo, buko lang abot nyo. Ano po? Di ba? Yan. May nabakya ba sa atin? Amen. Matitiba ang mga tsinelas noong panahon na yun, matitiba yan. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, matitiba yan. Meron po tayong tinatawag na payong. Yan. Yan, medyo matindi rin yan, payong. No po? Akala, double purpose yan. Hindi lang yan pang init at saka pang ulan. Pero pwede rin yung pamalo, pang mga weapon ng mga nanay natin. Ano po? No? Pag mainit ang ulo, yan ang ginagamit. Ano po? Dati, ano lang, wala po tayong foldable. Ganyan lang, no? Yung diretso lang. Pero ngayon, mas nakakatakot yung foldable kasi anywhere, anytime, pwede kang mahampas. Tatanggalin lang sa bag ng nanay mo, gaganunin. Sinabi ko sa'yo, di ba? Di ba ganun ka, ang bilis ng mga kamay din ng mga nanay natin eh. No po? Dati pa napapagalitan tayo kapag nakakawala tayo ng mga payong, Tupperware, yan. Napapalo talaga tayo eh. Pinaka-precious yan sa mga magulang natin, mga payong at saka Tupperware. Kaya pag nakawala kayo, papaluin din kayo yan. Ano po? No? So, minsan ba sinasadya nyo bang makawala ng mga payong para mabawasan yung pamalo sa atin? Ito, matindi po ito. Ito, medyo matindi to eh. Ayan. Grabe yan. Grabe yan. Sino napalo niyan? Sino napalo? 2 por 2. Sabi ko, grabe naman yung 2 por 2. Ano po? Talagang ano eh. Talagang titinu ka talaga niyan pag natamaan ka niyan. And meron din po tayo ito, the ultimate combo. Sino naka-experience niyan? Napaluhod sa asin o kaya sa munggo. At hindi lang nakaluhod. They're not just kneeling down, you know. Ay, hello, good afternoon to you, brother. I'm sorry, I forgot you're here. So I have to speak a little bit of English today. Okay, so we have this kind of methods in the Philippines where they discipline the children. This is how they discipline their children. So this is the ultimate combo, where the kids are being kneeled down to mung beans or salt, no, the rock salts. And aside from that, they're carrying the books, no, in their hands while kneeling down. They're gonna stay there for how many, I don't know how many minutes they're gonna stay. 1 hour. Ano? Na 1 hour they're gonna stay there kneeling down. Ano po? So, lahat po tayo, naka-experience ba kayo? Have you experienced those kind of methods? I didn't experience this kind of method, but I've heard from my grandfather that he experienced this kind of method. And ito po, we also have this one. Sino po ang nakakaalam nito? Who knows this? It's a sack of rice. Sako. I didn't experience it myself, but I saw my sister being put inside. Siguro makulit siya, no? Because she loves my mother so much. She wants to be with her all the time. So my uncle was so annoyed. She put her inside the sako, the sack of rice, and you know, like that. That's the kind of discipline they do before. And we also have this one po in our school. Yan. Sino na po na bato ng chalk, ng eraser. They were thrown at chalk and eraser in the Philippines, no? And also, they were being face the wall. Sino po yung naka-experience ng face the wall? Okay, face the wall. Yes. Sino po, no? And we also have this, nagsulat ng sa wallpaper in the blackboard, 1,000 words, or in the paper. I will never do this again. I will never be noisy 1,000 times. Mga ganon, no? So ito po yung mga old-fashioned kind ng ano. Pero ngayon, but nowadays, you know, if the teacher will just scold at the student, nako, tulfo. No? Child abuse na. Child abuse na. Pero before, we all have experienced this kind of discipline. Ano po? Ito pong mga method na to. And look what have we become. Di ba?
What doesn't kill you make you stronger. Amen? Buhay na buhay po tayo. And ito po ngayon, yan. Sino pa nakakilala yan? Yan yung kanina. Si best friend. Yan. So, yes. Ayan ang best friend. So, meron po ba yung mga best friend dyan? Lalo ng ating mga parents. Amen. So, meron na po kayong idea for our topic for today? So, okay po. Ang ating topic for today is Love Uncovered, Love Through Discipline. Amen. So, ang text po natin for today is from Hebrews 12:4-13. Ano po? And, basahin niyo po ako, samahan niyo po akong basahin ito. Sabi po dito, Hebrews 12:5-6, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline. And do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves. And he chastens everyone and he accepts as his son. Amen. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin ito. Heavenly Father, Almighty and powerful God, salamat po, O Diyos. We thank you for everything that we are and we have right now, Lord. And thank you for bringing us together in this place to praise you and to worship you, Lord. We continue to ask for your wisdom and your guidance as we learn about love through discipline, Lord. Open our hearts and our minds that we may fully understand your message today. Ikaw po, O Diyos, ang mangausap sa bawat isa at magturo sa amin, Panginoon. Itago mo lamang iyong lingkod sa iyong likuran nang sa gayon ikaw po ang makita, ikaw lamang ang maaming marinig, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, dakilain ka sa lahat ng aming gagawin. Ikaw lamang ang maitaas sa buhay na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, pag po narinig natin yung word discipline, ano po yung unang pumapasok sa isip niyo? What comes first to your mind? Ano po? Could be painful, yes. Masakit talaga siya. Yun ang unang pumapasok po sa ating isipan. It's like a punishment. Palo. Yung mga nakita po natin to, no? It could be in the church, yung tinatawag na DA or disciplinary action. It could be a correction. Ano po? No? So, whom among us are parents here? Who are the parents? Taas po ang mga kamay nyo. Yan. Do we discipline our children? Do we discipline our children? Amen. Thank you, Lord. No po, how about sa iba, yung hindi pa mga magulang? For the rest of us, sino po ang naka-experience ng discipline sa magulang? Taas ang kamay. Naka-experience ng disiplina sa kanilang mga magulang. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano po? So, sige po. So, sa atin po, ito, in all honesty, sino po ang gusto ng disiplina? Sino ang gusto ng disiplinadong pagkatao? Taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Gusto natin ng disiplina. Ano po? Another question. In all honesty, yan. Hindi sa pagmamayabang. Ano po? Who can say that he or she is a disciplined person? Alam mo sa sarili mong disiplinado ka. Taas ang kamay. Disiplinado ka. Praise the Lord! Praise the Lord. Same person who likes to be disciplined or to be a disciplined person was the same person, were the same person po na gusto rin na alam nila sa sarili, disiplinado sila. Praise the Lord. Hallelujah. No po. So ako rin po nung mga bata po kami, naalala ko po noon, nakatira po kami sa parang compound style. When we were kids, we were living a compound style where ang church po namin is nasa second floor lang, no? Nakatira po kami sa third floor ng compound style na 'yon. And yung lolo ko po medyo ano siya parang frustrated architect at engineer. Pero naikot na namin yung buo na yun. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Naikutan na namin, natira na namin yung buong floor, yung buong compound na yun. So, nung mga bata po kami, pagdating ng Sunday, 8:00 ng umaga, pag hindi pa po kami bumababang magkakapatid, 4 po kami magkakapatid, puro babae, tatawagin na kami ng lolo at lola namin sa baba pa lang. Kasi meron po siyang parang butas eh. Yung bahay po namin, parang may butas doon na marinig ka hanggang 4th floor, ganon. Sisigaw na po yung lolo at lola namin, Jem! Jaja! Jared! Jewel! Bumaba na kayo!
Linggo ngayon, alas 8 na, late na naman kayo sa Sunday school. Ayan, nakasanayan po namin yun. Talagang pinapagalitan kami talaga pag late na kami sa gawain, ano po. Hanggang sa, nakasanayan na po namin siya magkakapatid, na every Sunday, talagang it is the day for the Lord. Ano po, nakasanayan na namin, nakalakihan na po namin na ang linggo ay para sa Diyos. Gawin mo na lahat ng gagawin mo sa buong linggo, pero ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Amen po, no? So ako po 'yung nagpapasalamat sa Panginoon at sa kanyang biyaya na talaga po na nakalakihan po namin 'yun, nakalakihan po namin magkakapatid na talagang pag Sunday para sa Lord 'yung araw na 'yun. Ang Saturday, kailangan hindi ka na magpupuyat para makagising ka ng maaga ng Sunday. Ganon din po. Di ba kasi dito sa atin, ang gawain po natin ay Friday. Amen? So, ganon din po. We have to discipline ourselves, no? Pag sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tuloy po tayo. Basahin po natin ito mula sa Hebrews, yung ating pong text, Hebrews 12, 4-13 po ito. Ito muna. 4-6. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplined the one he loves. And he chastens everyone he accepts as his son." Ano po? Sa Tagalog po, basahin ko sa inyo, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban nyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen. Let us continue po. 7-9, English. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their fathers? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Ano po? Moreover, we have all had human fathers who disciplines us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Sa Tagalog po, tiisin nyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Amen. Last po. Hebrews 12:10-13. English, they disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees, make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Sa Tagalog po, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyan, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Question po, why does God discipline us? Bakit tayo? Amen.
Dahil mahal tayo ng Diyos. No po? Mga parents, malinaw po ba sa mga bata, sa mga anak nyo, ang dahilan bakit nyo sila pinapagalitan at pinapalo? Malinaw po ba sa mga bata? Amen, no? Hindi dahil galit ang Diyos sa atin, hindi dahil galit ang mga magulang mo sa'yo, hindi dahil gusto kanyang parusahan. Madali lang yan. Mahirap yun, kuya. Who among us can say that being a Christian is easy? Sino pong makakapagsabi sa atin dito noon, madali lang maging Kristiyano? Wala, mahirap. Minsan nga parang imposible. Imposible lalo kang wala ang Diyos sa buhay natin. Amen po, no? Because we strive against sin. Hindi madaling iwasan. We put effort, no po, para alisin yung to fight against sin. Ano po? Yung temptation, yung influence po ng mga tao sa ating paligid, and the sinful desire na ating nararamdaman sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ano po? Nagsastruggle pa tayo dyan. Ano po? Pero ang sabi nga doon hindi pa naman humantong sa pagdanak ng dugo. 'Di ba? Yung pag-struggle natin. Pero it's not easy. It's not easy being a Christian. Hindi po madali, ano po? And sometimes also, we tend to be forgetful. Kaya naman ang Bible po, it is always there to remind us the reason why we go through discipline. Bakit tayo dumadaan sa pagdidisiplina? Ano po? And sometimes, we take discipline lightly. Minsan, dinidisiplina po tayo ng Diyos, pero hindi natin masyadong pinapansin. Ano? We have this dismissive attitude towards lesson and lesson learned through discipline. Ano po? Minsan minamaliit natin yung significance, no? And we ignore its purpose. Bakit ba ako dinidisiplina ng Diyos? Amen po. And sometimes din po, no? We also take sin lightly. Yan. And we need to learn not to take sin lightly. Minsan parang binabrush off natin yung kasalanan eh. But we should not do that because it's a very terrible thing. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa para sagipin tayo sa ating mga kasalanan. Tapos binabaliwala lang natin sila. Naunawaan po natin ito. Amen? So, God's love is not always comfortable. Ano po? Because real love from God doesn't just make us feel good. Hindi ka lang puro masaya, happy-happy tayo. Ano po? It also changes us. Ano po? And change can be uncomfortable. 'Di ba? Minsan pag may pagbabago, pero medyo, parang, hassle eh. Hirap niyan. May pagbabago na naman. Iba-iba na naman ang natin, schedule natin na to. Ako ulit. 'Di ba? Hassle eh. No? Minsan na-hassle kayo, pero hindi po natin nakikita yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Bakit may ganong mga pangyayari? Ano po? So, love that corrects not just comfort, love that calls you higher, love that stretches your faith, and love that transforms, not tolerates. Amen po? So, ang pagdidisiplina po ay parte ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? So, God disciplines us for us to be shaped. Amen? Ito po yung tatlong intro pa lang yun. Intro pa lang yun. Ito po ang katotohanan. Yan. So, sa ating pong topic for today, may tatlong bagay lang naman po tayong matututunan. Number 1 is the reason. Number 2 is the response. And number 3 po is the result. Reason for discipline. Bakit ba kailangan natin ng disiplina? Ano bang meron sa pagdidisiplina? Ano ba ang purpose nito? Ano po? And the response to discipline is, what should be our response? Or how do we respond? Ano po? And number 3 po, yung result ng discipline. Result of discipline. Ano nga ba ang resulta ng pagdidisiplina? Ano po? Ano bang makukuha natin dito? What's the outcome? What's the effect? What's the product? No? What's the benefit? Ano po? Amen? Ulitin nga po natin, reason, response, and result. Amen. Nakikinig talaga sila. Very good, kids. Okay po. So, reason. Amen. Kung isa-summarize po lang natin to, ang reason talaga is God disciplines those whom He loves. His children. So kung alam mo na anak ka ng Diyos, makakaranas ka talaga ng pagdidisiplina.
Amen po, no? Because we are His legitimate children. Magtaka ka kung hindi ka dumadaan sa pagdidisiplina. Baka hindi ka totoong anak. Magtaka ka. Ano po? No? And it is really part of our inheritance and our identity. Kasama po ito sa ating mamanahin at ang ating identity. No? Kilala ka kung sino. Kilala ka kung ano ka. Naunawaan po natin? Help us to truly live and to for our good that will lead to holiness. Yan yung pinaka, nun. Pero basahin natin. Tapos na tayo, no? Tapos na? Uwian na ba? Sabi po dito, Hebrews 12:6-8, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. No, katulad po, kanina po sinabi ko, katulad ng mga magulang dito, dinidisiplina nila ang kanilang mga anak sa kadahilan ng mahal nila sila. Mahal niyo po ba ang mga anak niyo? Amen. Meron po ba dito, nagpapagalit ng anak na mamalo? Trip-trip lang kasi niya eh. Paluin kaya kita. Bakit, Nay? Bakit, Tay? Trip ko lang. No? Meron pa buti dito mga magulang na trip na mamalo at na trip-trip lang? Wala, di ba? May dahilan. Bakit ka pinalo? Ano po? Dati po ng mga bata din po kami, pag pinalo kami ng nanay ko, pagkatapos yun, pag nakita, pagkatapos ng ganung moment, di ba may ganun tayo? Parang aping-api ka nung pinalo kay... Pagkatapos nung time na yon, syempre hahatakin ka ng nanay mo, hahatakin na ako ng mami ko. Bakit kita pinalo? Anong mali? Syempre alam ko na yun, medyo may idea na ako. Hindi ako natulog ng maaga mga ganon, di ba? May idea ka na alam sa sarili mo. Pero nire-remind po tayo ng ating mga magulang, bakit ka pinalo? Anong dahilan? Bakit ka pinapagalitan? Hindi na lang hindi ka yan basta-basta papaluin. Hindi ka yan basta-basta hahampasin. Pero sa totoo lang po, mga parents and soon-to-be parents, yan. Wag na po natin gagamitin ang ating mga kamay bilang pamalo. The hands should be, anong tawag dito? Ito po ang simbolo, it should be a symbol of love, your hands. No? Huwag itong gagamitin pong pamalo. Kaya nga may mga weapon no? May tsinelas, di ba? May bakya, may huwag nating gagamitin ang ating mga kamay. Kasi ito po, dapat, it should be a symbol of love. To care for them, to love them, not for punishment, no? Not for disciplining. Amen po? So, naintindihan po natin nung parte ng bakit po tayo dinidisiplina ng Diyos? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Amen po? Sabi dito, discipline is evidence that we belong to God because He corrects those He calls His own. Kinokorek po tayo ng Diyos. Amen po? And parte po ito ng ating inheritance and identity, and our Heavenly Father disciplines us so that we may live. No po? Bakit? Hindi lang naman po ang discipline ay punishment Hindi lang naman ibig sabihin pinapagalitan kasi may ginawa kang mali or may ginawa kang masama. Ano po? It is actually a mark of belonging. Sa kanya kasi kaya nga po ang thinking po ng mga tao, no, dapat yung anak mo, ikaw magdidisiplina. Gusto mo ba ibang tao magdisiplina dyan sa anak mo? Gusto niyo po bang ibang tao magdisiplina sa anak niyo? No. I want to discipline my own child. Ako ang magdidisiplina sa anak ko. Ano po? Dahil anak ko yan, sa akin yan So we belong to God. Sa Kanya po tayo. Amen? No, just as children reflect the values and training of their family believers, of their family, no? Katulad po ng inyong mga anak, 'di ba sabi po nila, kung ano ang bunga, siyang puno. Kung siya ang puno, yan ang bunga. Baliktad pala. Mali pala. Okay, wag na natin gamitin yon kasi hindi tayo marunong doon. Okay? So ibig sabihin po, no, kung ano yung mga nakalakihan po natin dito, kunyari, yung pagising, yung mga early morning, yung mga
early morning person, maagang gumigising. Kasi nakagisnan po nila yan sa kanilang mga magulang. Ano po? Yung maagang gumigising, yung mga alas 5 pa lang gising na. Kasi yan yung nakasanayan ng mga magulang. It reflects their parents, kung paano sila pinalaki. At yung mga taong pag kumakain po sa mesa, yung ako po na medyo nasanay ako na kung ano yung nilagay ko sa plato ko, kakainin ko yun. Kakainin. Hindi yung kutsara, yung pagkain lang, no? Kakainin ko nung laman ng plato ko, uubusin ko yan. So hindi ako kukuha ng pagkain kung hindi ko kayang ubusin. Sa ayaw at sa gusto mo, kung kinuha mo yung pagkain yan, kailangan mong ubusin yan, no? Ganun po yung mga, nagre-reflect po yun sa ating character. At saka ako, mahilig din po ako yung, hindi ako nagtitira ng mga mumo. Yan. Pati butok lang, hindi joke lang. Hindi po, biro lang. Hindi yung mga mumo ng kanin, di ba? Talagang iniimis ko yan, walang matitirang mumo ng kanin sa plato. Medyo ganun po. Tsaka yung, marami pa tayong nire-reflect na mga bagay na natutunan po natin sa ating mga magulang. Amen po, no? So, ibig sabihin po nito na hindi po tayo inabandona at inignore ng Diyos. Kasi baka mamaya pag lumaki ka ng hindi maayos, magulang ko kasi hindi ako tinuruan eh. Hindi kasi ako dinisiplina. O baka sisihin mo pa sila, di ba? Kaya po ang Diyos, ngayon pa lang dinidisiplina na tayo. Naunawaan po ninyo? Kasi hindi niya po tayo inaabandona at hindi niya po tayo ini-ignore. Ano po? But He claimed us and cared for. Amen po? So our identity as God's children includes being shaped, corrected, and refined. Yan. Ano po? So hindi lang basta-basta nagdidisiplina ang Diyos. Lagi po siyang may dahilan. It is always intentional and loving. No po? No, unlike human discipline po, sometimes po kasi ang human discipline, syempre hindi naman perpekto ang tao. No po, kung ihahalin tulad natin sa mga magulang, bakit naman yung nanay ko, grabe naman ako anuhin. O bakit naman yung tatay ko ganun. Hindi po natin maikumpara kasi ang tao po ay hindi perpekto. Pero ang Diyos na nagdidisiplina sa atin, ang ating pong Diyos Ama, ay perpekto. Kaya po, ang aim lang niya is for our growth, not to harm us. Amen po. And it may come through correction, conviction, or even delays. Yan. Pag may mga bagay kang inaantay, tapos parang hindi pa dumadating, baka may pagdidisiplina ang Diyos. Amen po. Naunawaan po natin, no? But all are guided by His wisdom, so that we may live, para daw po tayo may buhay. Anong key purpose dito po, no? Discipline leads to life. Pakiulit nga po. Discipline leads to life, no? Not just physical existence, no? But full, meaningful, and righteous life. Ulitin ko po, but full, meaningful, and righteous life. Ano po? It steers us away from the destruction and towards holiness, peace, and spiritual maturity. In other words po, no, dinidisiplina tayo ng Diyos. Ito, sa English na lang. God disciplines us so we don't settle for less than the life He designed for us. Amen? Ulitin ko po. God disciplines us so we don't settle for less than the life He designed for us. Amen po. So ang pagdidisiplina po ng Diyos ay hindi para tayo saktan, but to shape us because we belong to Him and He wants us to truly live. Para magkaroon po tayo ng buhay. Meaningful, full, and righteous life. Amen po? No po? For example po, saan ba tayo pag wala tayong disiplina sa ating buhay, ano ba yung minsan mga naepektuhan? Eating habits. Gusto mong kainin lahat. Nagpa-blood test ka na, di ba? Mataas cholesterol. Mataas ang blood sugar. Pero pag kumain, parang walang iniindayan. Pero pagdating sa Sabado, pupunta ng clinic, ang taas ng uric acid. May gout. Ano po? No, hindi natin, pag wala tayong control, wala tayong disiplina sa pagkain, ang nagsasuffer din naman po tayo di ba? Amen. Pag wala tayong disiplina sa pagkain, wala tayong ang hilig, may mga tao po ding hindi na kumakain ng mga gulay. Sino hindi kumakain ng gulay? Yan. Yan na ituro po sa atin ng mga magulang natin na
ang gulay ay masustansya, dapat kinakain. Hindi po pinapalitan ng junk foods at saka ng mga sodas at soft drinks. Ano po? Walang masamang kumain yan. There's nothing wrong if you want to eat junk foods or soft drinks, but you have to minimize it. Hindi ka dapat masyadong madami. Ano po? Amen. Next, yung sa exercise po, pag meron po tayong sedentary lifestyle, yung parang lagi ka na lang gising mo sa umaga, pagkatapos mag-pray, yun na yun. Wala ka man lang stretching o kaya walking ka 10 minutes, after food 10 minutes, sedentary lifestyle. Pag hindi po natin to na disiplina, tayo din po talaga ang maapektuhan pag tanda po natin. Sa ating pong mga pagpapahinga at sa ating pagtulog, alam niyo po hindi po masamang magpahinga. Minsan kasi tayo para tayong na nag-guilty tayo pag nagpapahinga tayo. Naku, ang dami ko pang gagawin. Magluluto pa ako, maghugas pa ako, pero yung katawan mo, pagod eh. Ibigay mo sa katawan mo yung kanyang hinahanap na pahinga. Magpahinga ka, wala pong masama doon, pwede kang magpahinga. Kaya lang minsan, kaya po hindi tayo nakapahinga kasi kahit nagpapahinga tayo, yung cellphone natin, ay, ang ganda nito, ang saya nito, Yan ang pahinga, Napupuyat din tayo dyan, imbis na itinutulog sana natin, Naalala niyo po ng mga bata tayo, pinapatulog tayo sa tanghali? Yes, pinatutulog tayo sa tanghali. Kasi yun pala, pagtanda natin, hindi na tayo masyadong matutulog. Kaya ngayon palang matulog na ang mga bata. Amen? So, ganun din po sa ating mga trabaho. Kapag hindi po tayo na-trained na maging maayos, hindi lamang sa trabaho. Kaya kahit sa school, di ba? Pinag-aaral po tayo. Training din natin yan para po pagdating ng araw, pag nagtatrabaho na tayo, maayos din po ang ating mga trabaho. Amen po? Naunawaan po natin? So, discipline will help us truly live because it takes out things in our lives that are not healthy. Yung mga bagay na hindi po healthy. Sabi po dito, yung paideo is a Greek word used for discipline. To train, to educate, discipline, or correct. Ito po ay derive from the word pais or child. Para ito talaga sa mga bata. Training or discipline of children which includes instruction, discipline, correction, warning. Ito po, may narinig po ako. Sabi nila, ang mga bata daw po, from ages 0, yung pagkapanganak, hanggang 17 or 18, pwede pa natin niyang turuan. Pwede mo pa silang talagang sa pagsabihan, paggalitan, But when they comes to the age of 18 and above, we as a parent, we are just there to guide them. So kaya ang mga bata, children, they have to obey their parents. But after po ng 18 years and above, they are there to honor their parents. Kasi may sarili na po silang desisyon sa buhay. They have their own mind, na build na yung kanilang character, na build na yung kanilang personality. So, kayo pong mga magulang ay nandyan na lang para sila ay gabayan. Kaya po napakalaga ng from 0 pagkapanganak hanggang 18, minumold po natin yung character ng mga bata. Sabi, meron nga po akong nabasa, Yes, I force my kids to go to church every Sunday. The same way I force them to brush their teeth, to drink water, and to sleep early. Sa bata pa lang magsisimula na po tayo. Napaka-importante po ito. Ganon din po yung sinasabi dito sa ating Biblia, mas maaga, mas better. Katulad po ng, ito pong Greek word ng paideo is the same word used in 2 Timothy 3:16. Pong sabi dito? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sabi po ng Diyos, mahirap ang buhay. Life is really tough. Madali po ba ang buhay? Taas dito yung parang mani-mani lang sa kanyang buhay. Taas ang kamay. Wala, mahirap ang buhay. Mahirap po talaga ang buhay. Pero parte po ito ng pagiging Kristiyano. This is part of Christian life na mahirap talaga siya. Bakit? Because this life is our training time. Tinitrain po tayo dito. Sino po ba dito na nung pinalo ang kanilang mga anak at pinagalitan, sabi ng anak niya, alam ko naman kung bakit mo ko pinapagalitan eh. Hindi naman masakit eh. Alam na ba agad ng mga bata? Hindi pa nila mauunawaan, di ba? Di masakit.
'Di ba? Ganon din po tayo habang we are ongoing dun po sa training natin. Alam natin masakit, mahirap. Pero it is for our own good. 'Di ba? Para po sa atin ito, no? And of course, it will lead to holiness, no po? Holiness, it shapes our character so we reflect the nature of the divine discipline. Ano po? So we don't do good things to go to heaven. Ulitin ko po. We don't do good things to go to heaven. Bakit? Because we are already citizens of heaven. Sino pong mga tagalangit dito? Amen! Hallelujah! Dahil po ay tayo ay mga tagalangit na, ang ating pong mga ginagawa ay mga bagay na pangkalangitan na. Amen po? So dito pa lang sa lupa, ito po ang ating training ground. Dito po tayo nagpa-practice, dito tayo nagre-rehearsal, kaya mahirap talaga ang buhay. Kasi we still strive against sin. We struggle against sin. Ano po? And here on earth, habang tayo po ay nandito sa mundong ito, we are ambassadors of Christ. No? Pag sinabi mong ambassadors, nagre-represent ka eh, no? Nagre-represent ka ng isang bansa. So anong nire-represent mo? No? Kaya po kasama 'yan sa pagdidisiplina ng Diyos, no? Because our lives reflect what we learn from here. Ano po ba yung every Friday we're coming to church? Ano po bang natututunan natin? Paglabas natin kung ano po yung ating inuugali, yung ating buhay, nagre-reflect po 'yan sa kung ano natututunan natin dito. Amen? Our lives reflect on what we teach and preach. Sabi mo lagi sa mga katrabaho mo, okay lang yan. Ganun talaga ang okay lang yan. May Diyos tayo, mahirap ang buhay, pero kaya na. Pero nakikita ka lagi ng mga kaibigan mo, sobrang hirap ng buhay. Lagi ka nila nakikita umiiyak sa sulok. Pero lagi mo sinasabi, God is here, God is with us. That God is not against us, pero lagi ka nilang nakikitang malungkot. Uy, friend, bakit parang malungkot ka? Anong problema? Sobrang dami kong problema sa buhay. Preach ka ng preach, teach ka ng teach, pero yung mga katrabaho mo, nakikita nila na parang ang bigat-bigat ng damdamin mo, laging Good morning! Good morning sa inyo, ah! Di ba po? Ay, sorry. Sorry, ah. Ano po? Tawang-tawa ka ba? Ganon ba yan? Ano yun, nawala. Sorry po. Yan, yung good morning eh, no? Parang hindi naman talaga good ang morning. Ay, yung mga sagot mo, anong good sa morning? Yan, hala ka. Last na to. Ayan, nawala kasi, nag-close siya. Okay po. So, our lives din po, we reflect what we read. Kaya nga pag kunyari, nakikita nila yung parang mga maling-maling ginagawa mo, napipintasan talaga tayo eh. Yun ba yung pasimba-simba ng linggo? Pasimba-simba ng Friday? Tapos nakita ko yung pa-post-post pa yan ng Bible verses. So, yan ba yung nagbabasa ng Bible? Oh, diba? Nagre-reflect po yung buhay natin. Kasi hindi naman po agad magbabasa ng Bible yung mga taong nakapaligid sa atin eh. Ang una nilang binabasa yung mga buhay po natin. Kasama po tayo sa gospel. So kung hindi po nila nakikita yan sa buhay natin, paano sila maniniwala? Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, love is so important that it will be the tool that they will come to me. Yung pag-ibig. Ano po? Amen. So, kaya po ang ating kids, they don't follow what we say. Hindi nila sinusunod o pinakikinggan yung mga sinasabi natin or nyo. No? Ang pina-follow po nila is yung nakikita nila sa inyo. Di ba po? They follow what they see, not what you say, but what they see. No? Pag sinayo mong, gising ka ng maaga, pero yung nanay mo, 12:00 pa, gising maaga, pero ikaw tulog pa, ano? Kung gusto mong maaga din magising yung mga anak mo, ikaw, magsisimula yun sa'yo. Ano po? Naunawaan po natin? And if God is our Father who is holy, we should be holy. Kaya po tayo dinidisiplina ay para po sa ating ikabubuti, which will lead to holiness. Amen po? Naunawaan po natin? Ano pong sabi dito sa Proverbs 13:24? Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. No, kasama po
ang disiplina sa parteng sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin po, sa bawat isa. Parte po ito. And God's discipline is tender because it comes from a Father who is deeply invested in who we are becoming. Concern po, di ba ang mga magulang ganun din? Kung anong maging gusto mong maging sa anak mo, yun, ganun mo siya i-disiplina. Hinuhubog po natin yung ating mga anak. No? Ganon din po ang Diyos. Hinuhubog niya tayo. He is so concerned and so deeply invested of how we are becoming, no? Of who we are becoming. Kung paano tayo, no? Pagtagal. And just like loving parents correct a child to protect them from harm and help them grow, God shapes us so we can live rightfully, fully, and close to Him. Di po? Sino po dito ang gusto na bilang magulang, nung dinidisiplina mo yung anak mo, imbis na lumapit siya, lumayo siya? Sino pong gusto? Wala, di ba? Gusto natin na kapag dinidisiplina po natin ang anak natin, mas lalo siyang kumapit at yumakap sa atin para lalo natin silang magabayan. No? Naunawaan po natin. So dapat po napaka-importante na ang mga anak po ay nauunawaan nila ang pagdidisiplina sa sa kanila. Amen po. Next. We have ito po yung dalawang elements ng discipline, correction and training. Ano po? Yung pagtatama, no? Hindi rin naman laging may kasalanan ka kaya ka pinapagalitan o dinidisiplina, ano po? So, tinutuwid tayo sa tamang daan or sa tamang landas, ano po? And redirection because it brings us back when we drift or take sin lightly. Para bang, konting kabig lang. Parang namali ka ng dapat dito ka lang. Naunawaan po natin, so meron tayong correction. And yung training po natin yung pagsasanay para tayo lalong tumibay. No? Yung sinasabi ng pinatibay na ng panahon. No? Maging malakas or ito po yung spiritual maturity. No? It trains us to grow beyond immaturity and self-centeredness. Kasi nga po, minsan, sa totoo lang naman po ang ating buhay, no, ang ating mga reasoning, ang ating pong mga ginagawa sa buhay, mga desisyon po natin, usually, laging convenient sa atin. Di ba po? But when we are disciplined by God, hindi na po tayo nagiging self-centered. Nagiging other-centered po tayo. Amen po. God-centered. Amen? Naunawaan po natin? Okay, number 2. Naku po, wala. Sobrang tumagal ako. Okay. So how do we respond when we go through discipline or training? Ano po ang response to discipline? Naalala niyo po si David? Naalala niyo si David? Yan. Si David po ay kilala sa Acts 13:22 bilang, sabi dito, after removing Saul, He made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Amen po. So sabi po dito, David was known after a man after God's own heart. So bakit nga ba? Bakit nga po ba naging man after God's own heart si David? Kilala po natin si David bilang shepherd, poet, songwriter, giant killer, he's a king, and ancestor of Jesus. Pero, kilala rin po siya bilang betrayer, liar, deceiver, adulterer, and murderer. Naalala niyo po yung kwento ni David and ni, murderer. Ay, murder lang. Murderer. Murder yan. Okay po, sino pong naalala ng kwento ni Bathsheba at ni David? Nung mga panahon po na yan, sa 2 Samuel 11 po ito, no? Nung panahon na yan, tumingin siya sa kanilang, sa kanilang roof ng kanilang paras. Siguro, tanaw niya yung mga, kanyang kaharian, Tanaw niya. Nakita niya yung isang babae. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Naliligo. Sabi ni David, sino tong babae na to? Pinatanong niya sa kanyang mga alagad, sino tong babae na to? Sabi sa kanya, ito po, she is Bathsheba. Kaya pala naliligo. Bathsheba. Ba't di na kasi Itsheba, no? Para kung makamusta pa siya, no? Nagtanong pa siya kung anong mga nangyayari. Tapos sabi ni Uriah, okay naman po ganyan. So,
sige, magpahinga ka na muna. Umuwi ka muna sa inyo. Go wash your feet. At matulog ka sa bahay niyo. Magpahinga ka. Yun ang sabi ni David. Itong si Uriah, grabe yung konsensya Hindi siya umuwi. Sabi ni David sa kanya, nalaman ni David hindi siya umuwi. Oh, bakit di ka umuwi? Sabi ni Uriah, King David, kasi naman yung mga kasamahan ko nandun sa battle, yung ark, nandun yung mga Israel. Tapos ako dito, magpapakasaya, iinom, kakain, kasama ng asawa ko. Hindi yan kaya ng konsensya ko. As surely as I live, hindi ko yun gagawin. Sabi ni David, paano na to? Ang hirap naman nitong tao na to. Isip na naman siya ng bagong paraan. Sabi niya kay David, sabi niya kay Uriah, sabi niya, sige, magstay ka muna ng isa pang araw. Dito ka muna, tas bukas ka na umalis. So ginawa niya, pinatulog niya sa Uriah, pinainom niya, tas nilasing niya. Pinakain niya, pinainom. Pero hindi pa rin po umuwi si Uriah. Doon pa rin natulog na ako naman to. Si Uriah, ang hirap naman ito kausap, pinauuwi ko na nga No, ano pong nangyari? So ang ending po ng story, no, nung ayaw nga umuwi, pinadala na ngayon niya si Uriah pabalik dun sa battle war. Ano po? Kasama yung sulat. Alam mo yun, parang, alam mo, sobrang, habang binabasa ko nga din to, pumasok sa isip ko, sobrang bait din talaga ni Uriah. Hindi niya naisip na buksan yung patayin, ilagay si Uriah sa pinaka, matanding labanan at hayaan mo siyang mamatay. Hindi niya binasa, no? Talagang kinip niya lang, siya pang may bit-bit nun, tapos pumunta sa battle war. Wala siyang, hindi niya napakaano rin ni Uriah dun sa story. Ano po? So, ang ending, namatay nga po si Uriah. Ano po? So, syempre, nung namatay si Uriah, nagluksa po si Bathsheba, at syempre, dinala na siya sa poder ni David. Naging asawa na siya. No po? But ito po yung isa sa magandang gusto kong sabihin sa inyo sa dulo. Sabi dito, but the thing David had done displeased the Lord. Matindi yung ginawa ni David. Kasi he was adulterer and he was a murderer. Ano po? Pinlano niya talaga Pinlat niya yung pagpapapatay kay Uriah. Ano po? Ano pong sabi dito sa 2 Samuel 12, 9-10? Why do you despise the word of the Lord? Ano po? By doing what is evil in his eyes, you struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Ano po? So, ipinakita ng Diyos kay David yung kanyang pagmamahal when he go through this. No, nitong season ng kanyang buhay. No, dahil kinonfront siya ni Nathan, hindi nayaan ng Diyos na patuloy siyang mamuhay dun sa kasalanan. Kinonfront siya ni Prophet Nathan. Ano po? So, when we sin, kapag daw po tayo ay nagkakasala, we hurt people. Nakakasakit po tayo talaga ng damdamin ng ibang tao. But the first offense po ay walang iba kundi sa Diyos. Amen? No? So Nathan told David that when you sin, you despise God's word and you despise God. Ano po? So sinabi ng Diyos kay David yung painful consequences ng kasalanan po ni David. Ano pong sabi dito? The sword will never depart from your house. Alam niyo po, pagkatapos ng pangyayari, si Bathsheba, si Uriah naman kasi pinauwi ko na ayaw pang umuwi. Hindi siya gumawa ng excuses. But he admitted that he was wrong and he sinned against the Lord. Ano po? Amen. So, inassure naman ni Nathan na si David po ay pinatawad ng Diyos. Amen. But also told David that God's enemies have a reason to blaspheme him. Bakit? Kasi kilala si David bilang hari. Representation siya ng Diyos ng mga panahon na yun. So dahil kaya nga iisipin ng mga tao, ganyan pala yung mga manggagawa mo. Yan pala yung mga Kristiyano na yan. Yan pala yung mga yan. No? Nagkaroon ng opportunity yung mga kaaway para i-blaspheme yung Diyos dahil sa ginawang kasalanan ni David. Naunawaan po natin? Amen? So it means, no po, hindi naman yung pangalan ng Diyos at yung reputasyon niya yung na-dishonor sa mata ng mga tao. But, no po, his representative lived in contradiction to his character. Kasi nga kung kilala si David at alam nila ang salita ng Diyos, alam nila yung tama at yung matuwid. So the issue is not just personal morality, it is witness and testimony. Yung ating pong testimony, yung ating pong witness, ang nakikita po sa atin kapag tayo po ay ang nasisira
kapag tayo po ay nagkakasala. No? When God's people live in open contradiction to His ways, it can cause others to question or mock their faith. No po? It doesn't mean that God stops forgiving or loving. Hindi po natitigil ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa atin. But it does mean sin can damage the credibility of our witness. Amen po? So, God forgives completely when there is true repentance. Kapag po tayo humingi ng tawad, meron po talagang, ay kung ayun po ang ating response, may pagpapatawad. Amen po? Sin still carries ripple effects, especially for those who represent Him publicly. Lalo na po yung kanyang mga manggagawa. Lalo na po yung mga kilala ng mga taong manggagawa. Ano po? So, hindi po ito warning that you will not be forgiven, but rather, your life speaks about God. Ulitin ko po your life speaks about God. Make sure it reflects His heart. Amen po? Naunawaan po natin? Amen. So, ano pong sabi dito ni David sa kanya? Yan yung kanyang isa sa mga sinulat. Sabi dito, when I kept silent, my bones wasted away. Through my groaning all day long, for day and night, your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Ibig sabihin, nung time na to, no, nung pinilit itago ni David yung kanyang kasalanan, sinalay niya lang Hindi niya agad, inadmit, up until kinonfront siya ni Nathan. Kahit po tayo mga Kristyano, pag meron tayong mga anak ng Diyos, pag meron tayong nagagawang kasalanan or mali, mabigat sa pakiramdam. Ang bigat, ang hirap, Ganon din yung naramdaman ni David noong mga time na yan, no? So dapat po talaga, when we go through this kind of discipline, we repent, we go back to Jesus. Amen po? Amen. Sige, medyo bilisan natin, no? Okay. Okay po, sabi ni David dito, and also din po, no, hindi lamang naparusahan si David, but he also went to training. Ganon din po tayo. We go through correction, we go through training. Ano pong sabi dyan sa Psalms 32:3-4? But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it. It struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. The uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion, the paw of the bear, will rescue me from the hand of the Philistine. Saul said to David, go, and the Lord be with you. Ganon din po. So nag-go through training din si David, no? As a young shepherd, while he was waiting to reign as a king. All those years watching sheep trained David to fight and learn to trust in the Lord to deliver him from his enemies. So itong mga trahedyang nangyayari sa kanyang buhay, ipinapakita din po dito na the tragedy shows us what we trust. Ulitin ko po, tragedy shows us what we trust, while good times show us what we love. So kapag tayo po ay walang problema, when we don't have problem, do you still read your Bible? Kapag wala kang problema? Do you still pray to God? Kung wala kang problema, hindi ka naman dumadaan sa pagsubok, hindi ka naman dumadaan sa pagdidisiplina. And hard times, you need sometimes to run too. But in good times, is still God your number one. Kasi minsan pag mas madaling lumapit talaga kapag parang may punong-puno ka ng problema. Pero pag nandun ka sa joyous moment, nandun ka sa prime moment ng buhay mo, nandun ka pa rin ba? Si Lord pa rin ba ang number one sa buhay mo? Amen? Amen. Hallelujah. Amen po. And lastly, thank you Lord. Ayan po. Ang ating, hindi pa yun yung last. Sorry. Bitin ba kayo? Meron po 3 options, no? Kung ano ating response sa pagdidisiplina ng Diyos. No, amen. Number 1, we can resent God's discipline bitterly. Ano po dito? Natural daw po na
it is natural but a dangerous response. Bakit? Kasi a person feels hurt, offended, or even angry at God's correction. Ano po? Siyempre nasaktan yung tao through in God's discipline. Pero instead of seeing discipline as love, ang nakikita po dito is punishment or rejection. No? Itong part na to dito, when we can see God's discipline bitterly, ang nakikita po natin yung puso po dito ay lalong tumitigas. Ano po? No, instead of growing, a person become distant from God. But ano pong sabi ng Proverbs? Do not despise, sabi ng Proverbs 3:11, do not despise the Lord's discipline because the Lord discipline those He loves. No po? So discipline po is not a rejection. It is a relationship. Ito rin po yung isa pang response. We can accept God's discipline reluctantly. Ito po naman sa response na ito, a person submits outwardly but not inwardly. Hala, balik po tayo sa umpisa. Okay. Okay lang po sa inyo? Okay lang po. Meron po dito, there is a compliance, pero walang trust. Doon sa pangalawang response. Yan, asa na yung response natin? Lapit na. Last na. Yan. Okay po. So they endure the correction but still struggle with frustration and confusion. Hindi pa nila totally maintindihan. Ano po? Ito po yung stage ng surrender pero not yet of understanding yung kung ano yung nangyayari. Ano po? God still at work here, softening the heart, teaching humility, and building trust that His ways are good even when they are uncomfortable. And lastly po, ito po yung response na embracing God's discipline willingly. Dito na po pumapasok yung spiritual maturity. Dito po sa stage na to, discipline is no longer resisted but received with faith. Ano po? Sabi ni James John, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete not lacking anything. Ano po? So, ang pinoproduce po ng trials is perseverance. At ang perseverance will lead us to maturity and completeness. Amen po? So, the person begins to see God's hand not just a blessing, but also in correction. Amen? No, nauunawaan na po dito, no, bakit ba ito nangyayari sa akin? I mean, hindi na yun ang kanyang reaction. Bakit ba ito nangyayari sa akin? But instead, ang tinatanong po natin dito is, what is God forming in me through this? Ano ang tinuturo mo sa akin, Diyos? Bakit ako dumadaan sa ganitong pagkakataon, sa ganitong season ng aking buhay? Amen po? Amen. So, ito na talaga, totoo na to. Last, yan. Result. Okay po. Yan. So, ang result po natin, no, number 1 is forgiveness. Yan. One of the blessings of this discipline is forgiveness. No matter how far you've run from God, He is just one step behind, waiting for you to turn around. Ano pong sabi dyan sa 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ano po? Yung pagdidisiplina po ng Diyos sa atin will always lead to repentance. Ano po? When we respond rightly, confessing and turning away from sin, God promises forgiveness and cleansing. Hindi po ito ay para tayo ay wasakin or to destroy, but to restore our relationship with God. Ano po? It brings back into the right relationship with Him. Number 2, na resulta po ng pagdidisiplina is godly character. Ano pong sabi dito? Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Amen? So, ito po, parang kung babasahin mo, parang sa mga bata. Parang sa mga bata. But the principle applies broadly para po sa ating tong lahat because discipline shapes direction and identity. Ano po? God's correction forms Christ
likeness character in us over time. No? Nakikita na po sa atin yung godly character. Through instruction, correction, repeated guidance, we shaped into people who reflect God's wisdom and values. Nakikita na po sa atin yung Christ-likeness and yung godly character. Ano po? Pag tayo ay nadidisiplina. Number 3, righteousness. Hebrews 12:11, no discipline seemed pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Dito pumapasok yung sanctification. Ano po? No, discipline is not enjoyable in the moment. Wala nga pong nag-i-enjoy na pinididisiplina ka at the moment. But it produces a harvest of righteousness and peace for those trained by it. No po? It means, ang righteousness po means a life aligned with God's will. No? Yung kalooban ng Diyos ang nangunguna po sa ating mga buhay. Discipline defines our choices. Dapat dahil kilala natin si Kristo sa ating mga buhay, it defines our choices, our attitudes, our priorities, so that we begin to live in a way that pleases God. Amen po. And lastly po, we have healing. No? Be strong. Be strong, don't be afraid of discipline, and live right so that God will not have to discipline you more, but rather be healed. Ano pong sabi sa Hebrews 12:12-13? Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees, make level paths for your feet so that the lame may not be disabled, but rather healed. May healing. Ang resulta po ay may kasamang healing. Ano po? God's discipline also restores what is weak or broken in us. Ano po? Ito pong points to spiritual healing, no? Restoration from discouragement, moral weakness, and spiritual fatigue. Hindi lamang po ang discipline nagko-correct, but it also rebuilds. Amen po? So, God's discipline is not punishment to destroy, but training to restore. It leads us from sin to forgiveness, from immaturity to godly character, from brokenness to righteousness, and from weakness to healing. Sa totoo lang po, wala pong nakakaalam ng nilalaman ng puso nyo ng bawat isa na narito. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Hindi ko po alam kung anong nilalaman ng inyong mga puso. Ngunit ang tanging nakakaalam lang po ng nilalaman ng inyong mga puso ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Ano pong sabi dito sa Jeremiah 17:9-10? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deed deserve. So wala pong ibang nakakaalam ng puso nyo kundi ang ating Diyos, no? At kahit alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo, no? Our motives, our mixed intention, even dun sa mga parte na gusto mong tanggalin na at i-ignore, no po? Ang Diyos po ang tunay na nakakakita niyan. At kahit ganun po, na alam niya yung nilalaman ng puso mo, minamahal ka niya kung ano ka, kung sino ka. At yung pagmamahal na yon, hindi niya rin hahayaan na manatili ka na ikaw lang, na ganyan ka lang. Amen po? Human love often depends on what is seen on the surface. Kasi po ang mga tao, tayo po, madalas po tayo nakatingin sa mga panlabas. Yung performance, yung mga consistency, and yung mga nasa surface lang po, yung sincerity. Pero po iba po ang Diyos, no? He does not love a version of us after we improved ourselves. Hindi niya lang po tayo mahal katulad nung sa One More Chance. You had me at my best. No? She had me at my best. No? Hindi lang po tayo mahal ng Diyos when we are on the best version ourselves. Mahal po tayo ng Diyos kung ano po tayo. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi niya rin nahahayaan na manatili tayo na kung ano na lang tayo ngayon. But He wants us to reach in a godly character, in a Christ-likeness character. Amen po? So, tinanggap ka na at minahal ka niya kung ano ka, pero hindi ka niya hayaan na manatili na ganyan. No, ang Biblia po ay tinuturo sa atin ng dalawang bagay. He searched the heart, wala kang maitatago sa Diyos, but so, He still chooses covenant love. Nothing is beyond His grace.
Amen po. So instead of God's knowledge pushing us away in fear, it actually becomes the place where transformation begins. Amen po. Dahil totoo pong kilala natin ang ating Diyos at na-experience po natin siya sa ating mga buhay, doon po lalabas yung pagbabago sa ating mga buhay. May correction po. And who doesn't love to grow spiritually? Ano po? Kaya po dapat minamahal din natin yung pagdidisiplina sa atin. Hindi ang tanong mo, bakit ako dumadaan sa ganito? Pero dapat ang tanong po natin, ano ang tinuturo mo sa akin? Anong tinuturo ng Diyos sa akin? Amen po? Naunawaan po natin? Amen. Hallelujah. Sige po. Dahil po, gusto ko lamang pong itanong sa ating lahat, ano po? Who among us here have not yet fully surrendered their life to Jesus? Wala. But who among us who wants to surrender their life to be disciplined by God? Amen. Taas po ang kamay. Taas po ang kamay. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, and I invite everyone as we surrender our life to be disciplined by God. Ano po? Tayo po'y manalangin. Ayayahan po natin ang ating Diyos na patuloy siyang magdisiplina at patuloy siyang manguna sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Can we all raise our hands and surrender our lives as we want to be disciplined by the Lord? Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na ang bawat isa ay dumadaan sa pagsubok, sa trials, sa problema ng buhay, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, lagi kang may itinuturo sa aming mga buhay. Laging may purpose. Every pain and every suffering that we go through, lagi kang may purpose sa aming mga buhay, Panginoon. The question is, bakit ako dumadaan dito? But ano ang tinuturo mo sa amin, Panginoon? Anong tinuturo mo sa aming mga buhay? Lord, mahirap dumaan sa pagdidisiplina. Mahirap, Panginoon, dumaan sa mga pagtuturo at pagsasanay. Ngunit naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na walang ibang gusto kundi ang mapabuti kami, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, and this righteousness will always lead to holiness, Panginoon. And closer to You, Lord. Yung aming pong struggle will not lead to fear or away from You, Panginoon, but closer to You, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pusong patuloy na nagsusurrender, patuloy na handang ibigay ang kanilang mga buhay at madisiplina Mo dahil mahal Mo sila. Mahal Mo kami, Panginoon, at kami ay Iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa Iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen.